Sa pagpapatuloy ng kwento ni Stark, si Stark ay lumaki na salat sa buhay. Nang siya'y lumaki at naging construction worker, nalaman niyang hindi sapat ang magtrabaho lang araw-araw, kung nais niyang makaahon sa kahirapan. Sa halip, pinili niyang aralin ang tamang paraan ng pagnenegosyo sa tulong ng kanyang kaibigan na si Tony. Nagsimula siya sa maliit na isang sari-sari store sa kanilang lungsod. Unti-unti, sa sipag, tiyaga, at diskarte, napalago niya ito. Lumipas ang mga taon, ang kanyang simpleng tindahan ay naging isang malaking grocery store. At hindi lang isa, nagtayo siya ng mga branches sa iba't ibang lugar, nagkaroon ng maraming empleyado, at kinilala siya bilang isang matagumpay na negosyante. Bukod pa rito, dahil sa kanyang pagsusumikap, si Stark ay nakapagtapos na rin sa kolehiyo. Ngunit habang lumalago ang kanyang negosyo, unti-unti ring nagbago ang kanyang pamumuhay. Natutong gumastos ng labis si Stark. Bumili siya ng mamahaling relo, sasakyan, at palagi siyang naglalakbay sa ibang bansa upang magbakasyon. Nawalan na rin siya ng oras sa kaibigan niyang si Tony. Ang dating simpleng Stark ay unti-unting naging abala sa pagpapasarap sa buhay. May ilang bagong kaibigan din si Stark na nagsabing tutulungan siya sa mga investment at negosyo, isa rito ay si Loki. Dahil sa kanyang tiwala sa kanila, pinatulan niya ang mga negosyong ito na hindi niya pinag-aralan ng mabuti. May mga pagkakataon na ipinagkatiwala niya ang mga mahahalagang desisyon, tulad ng mga contracts at investment, sa mga taong hindi pala tunay na may malasakit sa kanya. Isang araw, nadiskubre niya na ang ilan sa mga kaibigan niyang tinulungan siya ay nagkaroon ng sariling interes at nangungupit sa kanyang negosyo. Dahil abala na si Stark sa mga kalayawan at kasiyahan, ipinagkatiwala niya rin ang mga negosyo sa mga kakilala at kamag-anak, mga taong kulang sa karanasan, at higit sa lahat, kulang sa malasakit. Nagtayo sila ng mga branch kung saan-saan, kahit walang malinaw na plano. Palpak ang pamamalakad. Lumobo ang gastos, lumiit ang kita. Wala na si Stark sa sentro ng kanyang negosyo, at hindi rin maayos ang pamumuno ng mga taong naiwan niya. Sa huli, isa-isang nagsara ang mga branch. Unti-unting naubos ang kanyang yaman. Ang negosyong minsang nag-angat sa kanya ay tuluyang nalugi. Nawalan ng trabaho ang daan-daang empleyado. Kabilang dito sila Natasha at Wanda. Naubos ang mga ipon ni Stark, nabenta ang mga ari-arian, at nabaon sa utang dahil sa walang humpay na paggamit ng credit card. Mula rito, isa-isa nang iniwan si Stark ng kanyang mga kaibigan. Ganun din ang ginawa sa kanya ng kanyang mga kamag-anak. Ni walang tumulong sa kanya ni isa sa mga ito. Bagkus puro kutsa at panininisi ang kanyang napala. Si Stark ay muling bumalik sa kung saan siya nagsimula, pero hindi na bilang negosyante, kundi bilang isang matandang lalaki na naglalakad mag-isa sa kalsada, nagbabalik tanaw sa mga panahong siya ay nasa rurok pa ng tagumpay. Naisip ni Stark, hindi pala sapat ang magtagumpay, mas mahalaga pala ang manatiling mapagkumbaba, mapagmatsyag, at patuloy na matuto. Si Stark ay naging sakitin dahil sa matinding depresyon at stress, mabuti na lang at kahit paano ay hindi siya pinapabayaan ng kanyang asawa na si Pepper. Tinulungan din siya ni Dr. Banner sa pangangalaga ng kanyang kalusugan. Dahil sa pagkalugmok ni Stark, nagdesisyon sila ni Pepper na lumipat, at lumayo upang makalimot sa kanilang mga pinagdaanan. Napagdesisyonan nilang lumipat mula sa bayan ng Wakanda patungo sa lungsod ng Arundel. Ang kwento ni Stark ay isang paalala na ang tagumpay sa buhay ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa tamang kaalaman at disiplina sa paghawak nito. Si Stark ay nagsimula sa wala, ngunit dahil sa kanyang pagsisikap at pagnanais matuto, naitayo niya ang isang matagumpay na negosyo. Ngunit sa paglipas ng panahon, nalimutan niya ang mga prinsipyong naging susi ng kanyang pag-angat, ang pagiging masinop, mapagmatsyag, at patuloy na nag-aaral. Hindi sapat ang kumita lang ng pera,
Mahalaga ring matutunan kung paano ito ingatan, palaguin, at gamitin ng tama. Nang si Stark ay nalulong sa luho at nagtiwala sa maling tao, unti-unting gumuho ang kanyang pinaghirapan. Ipinakita ng kanyang kwento na ang yaman na walang kaakibat na financial literacy ay mabilis ding mawawala. Sana ay may napulot kayong aral sa video na ito. Tunghayan muli ang susunod na kabanata kung ano ang mangyayari kay Stark. Maraming salamat sa inyong panunood.